Hindi pa rin po napupunta pala si Chamame dito at magtatanong pa rin. Ito raw po mga amigo ay ospital na tradisyonal ng mga Afrikano. Alis si Chamame, pupunta sa may bukas may kasalan po dito. Ito raw baso. Esto baso para novio-novia? Novio-novia, cuando vaso para novio-novia. Para tomar agua, para tomar bebida. Otra persona fuera a comprar, no persona de casa. No tu familia. La tradición, cuando tú casas con tu mujer. No tu hermana, no tu familia, no nadie. Otra persona fuera a comprar vaso para tú. Tomar. Alis po si Chamame at pupunta po sa may kasalan. Ikakasal po si Yasmina. Si Yasmina po ay nanay ni Giovanni. Hindi pa pala sila kinakasal, pero bukas po ay magkakaroon ng tradisyon na kasal. Tapos sasabi ni Chamame ay kailangan siya daw ang bibili ng baso para sa kasalan. Chamame, quiero mirar de baso. Esto que trato rojo, tú quieres sacar ahora afuera. Esto vaso de novio-novia. Abre. Eso tradición. Sí. Tradición una persona comprar esto algo. Sí. Comprar esto para casar mañana. Sí. Pero no puede mandar mañana. No. Hoy. Porque hoy marido él, mujer él. Hoy soltero terminaron. Después mañana tradición. Tradición casar. No de iglesia. No. Dadalhin po namin mga amigo yung baso sa kasalan. So sabi po ay si Chamame po ang bumili nito para po dalhin sa kasalan bukas. Kakasal po yung si Asmina. At alam niyo po, iba yung tradisyon kasi nila. Ang tradisyon daw nila ay sila daw po ang magdadala ng baso para po doon sa pamilya ni Yasmina. Ang sabi po ni Chamame ngayon daw po yung preparation para po sa kasalan. Ayun po mga amigo, palisa po kami. At ngayong araw po ay masasaksihan niyo po mga amigo kung paano yung preparation ng kanilang traditional na kasal. Wala po akong idea mga amigo kung anong ginagawa doon sa bahay nila Yasmina, pero tingnan po natin mga amigo. Ano bang mga preparation para po sa kasal ng mga Ginyano. Ganito po mga amigo yung mga gripo nila, yung kuha na ng mga tubig. Kuha na ng pwedeng inuman. Kaso, ang problema po malayo po sa mga bahay-bahayan. Kita nyo po kung kunyari po, kuha ka ng tubig doon yung bahay nyo. Hindi pa rin po napupunta pala si Chamame dito at magtatanong pa rin. Meron pong maliligaw na dalawa. Isang Afrikano at saka isang Pilipino. So nagtanong si Chamame kung saan daw may kasalan. So papakita ko po sa inyo mga amigo kung gaano kalayo po ang lugar na ito. Kung saan kami pupunta. Sabi ni Chamame malapit lang. Pero yung malapit Chamame hindi ako naniniwala. Sabi ni Chamame, saan daw yung bahay nung kombe na may kasalan? Yun lang ang tanong niya. Tapos sinuro na ng bata. Ito na si Giovanni. Dante. Ay si Giovanni oh. Alam na agad. Nakakatuwa yung lugar nila oh, tingnan nyo. Simbahan. Tapos malinis yung lugar nila oh.
Ito yung palmiste. May mangga. Tingnan po natin mga amigo kung ano po ang kaganapan sa may pagkakasal po dito. O yung bisperas ng kasal. Ano po ba ang mga ganap? Tingnan po natin mga amigo. Wala akong idea pero makikita natin kung kagaya ba sa Pilipinas ang kanilang tradisyon o ibang-iba. Meron kayang mga nagluluto kagaya sa atin o normal lang na bukas pa sila magluluto. Sa amin kasi sa probinsya kapag may kasalan, maraming nagpe-prepare. Malayo na to. Maraming pine-prepare na pagkain sa bisperas o disperas. Aki? Dito daw. Buenas tardes. So dito raw po ang kasalan. Buenas tardes. Buenas tardes. Nagpe-prepare na sila. Oo. Merong may nagluluto oh. Ang ganda ng puno na to oh. Pag sa Pilipinas to, nadala, mahal yan. Andito si Cosita, Buenas tardes Cosita. Ito siya yung anak ni Hasmina na ikakasal. Nagpe-prepare sila ng bumbucha. Masarap to mga amigo. Tapos meron sila nga palmiste. Ayan. Ay. Papaya. Papaya presko. Pabuksan ko na. Ang ano ng bahay nila napaka tawag doon presko. Masarap mabuhay dito oh. Simple. Pero tahimik. Tapos ito ang kanilang kuha ng tubig. Nakalalim. Pwedeng inuman to. Siya daw yung nanay ni Yasmina. Oh. Bumbucha, no? Bambucha. Preparar, poner a machacar. Mucho trabajo. Mucho. Yan kasi mga pagkain nila na traditional na pagkain nila. Dahon ng kamoteng kahoy. Nagluto na kami dati nito, kaso napaka trabaho. Tapos napakaraming mantika ang nauubos. Masarap ito kapag ginataan. Sa mametan, di ba, sir, kasar man yan akin mismo. Dito raw gaganapin yung kasal bukas. Pupunta kami mga amigo. Bukas pa siguro magluluto mga amigo ng kanilang mga pagkain. Pero ngayon meron na pong yuka. Ayan. Luto na yung yuka. O meron sila mga tradisyonal na mga mga baging-baging ba to? Mga dahon, mga balat-balat ng kahoy. Iniinom siguro nila. Alam ko ito sa malaria to oh. Ito yung ganyan. Nakaka-relax yung lugar na ito. Kaya lang lagi akong yun ang pagtataka ko wala silang masyadong mga tanim-tanim. Pwede sila magtanim dito ng mga kamatis, ng mga talong. Ito po yung ginagamit sa ginagamit sa sinigang nila. Masarap din to. Sa sinigang, iba yung may flavor na
lumalabas kapag ginagamit ito sa ano, sa sinigang. Ayan. Ewan ko kung anong klaseng puno ito. Ito daw po mga amigo ay banyo. Naku, mayroon akong manggang nakikita. Oh. May Indian akong nakikita. Oh, ayan. Indian mango. Nakahiwalay din yung banyo nila. Oh. Tapos, ito po yung bahay ng nani ni Yasmina. Oh, naka-LL po mga amigo. O, diba? Ang laki ng bahay. Kasi sa kanila, pagka kinasal na, kadalasan humihiwalay na sa magulang. O dapat humiwalay na sa magulang. Kung ayaw mong humiwalay, kusa yung magulang ng mga Ginyano yung magpapaalis sa'yo sa bahay. Kagaya ni Timothy na sila Sandra, nakahiwalay na. Pero pag ganito ang bahay, naka-LL po mga amigo. O nakaluwag-luwag. Puro semento. Ito raw po mga amigo ay ospital na tradisyonal ng mga Aprikano. Kaya pala maraming kama. Dito raw ginagawa. Kaya pala kanina sa labas merong ano, merong mga dahon-dahon, ay mga balat-balat ng kahoy. May kulambo. Chao, ¿eso tradicional? Sí. ¿Tradicional hospital? Sí, hospital tradición. Cuando personas enfermos vienen aquí. Hay mucho cama, uno, Cama limpio, dos. mira, cama limpio, todo limpio, bien. Ajá. Después tomar medicina de... Toma medicina, después curar, después bien. Ah. Está bien, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Galing ah. Meron palang ospital na traditional dito sa Equatorial Guinea. Meron daw po siyang sakit. ¿Cuántos días vivir aquí? ¿Hasta cuerpo bien? Sí, cuando cuerpo bien te salí. ¿Qué tomar? Medicina. Hierba. Tradición así. Pero no tiene oración. Sí, también oración. También oración. Porque ella también iglesia mucho. Ah. Pero ken doktor? Mama de Yasmina. Nanay daw ni Yasmina. Ang doktor. Kompleto, no? Pero no suero. Solo todo... Suero, botella, hubo bañar. Todo tomar medicina tradicional. Hojas, sí. Hojas. Cortezas, así botella, tomar. Bien limpio. Pero ella, ¿qué enferma? Cabeza, dolor, cuerpo, boca, muela, así. Así. Pag daw may sakit ito dinadala. Pero ang galing, ano, may mga... May mga... Kaya pala may mga ano sila. May mga gamot-gamot sila. Ngayon ko lang nalaman na may mga traditional na ano pala, na mga ospital, mga amigo. Kaya pala dito kanina, nakita ko, meron silang mga... mga gamot-gamot. Ayan. So ayun pa mga amigo, tinanong ko po kung bakit hindi pa sila nagpe-prepare ng pagkain. Yung mga pagkain daw po bukas pa ipe-prepare. Ang mga niluluto ngayon yung mga mahirap po. Kagaya po nitong dahon ng kamoting kahoy at saka yung yuka. So yun yung mga mahihirap gawin. Kaya para bukas na yung iba. Siguro yung mga karne, mga isda, malalaman ko po bukas kapag nagpunta kami dito. So, kadalasan naman mga pagkain nila dito napakasimple lang na madaling i-prepare. Hindi kagaya sa atin sa probinsya, di ba? Kakatay ng baboy, kakatay ng kambing. Tapos sa isang araw pala bago ang kasal, despedida, marami nang iluto. Chama me esto hospital de barrio todo gente aquí venir. Después esto chica mamá de Yasmina, como doctor. Sí, Urar. Orar. Nombre Orar. Se llaman Orar. Ella curar para... Ella curar. Para po sa ating albularyo, ganon. So, medyo malayo yung lugar na pupuntahan namin bukas para sa kasal ni Yasmina.
Pero at least ayan, nalaman natin na dito pala sa Equatorial Guinea, mga amigo, ay may mga traditional na ospital na kung saan ay mas gusto nilang magpagamot kaysa pumunta po sa ospital. So, yun po mga, tsaka may long drone. Sa long drone, ito ang long drone mga amigo, yung lasang cotton candy. Oh, nasa siyang cotton candy. Pakita ko sa inyo. Ayan po, ito yung parang malunggay na lasang cotton candy. Meron po siyang parang cotton candy sa loob. So ayun po mga amigo, yun lamang po ang video natin po today. At sabi ko nga po, maganda yung nakikita natin yung kanilang mga tradisyon, ang kanilang mga kultura. At ngayon ko lang nalaman na meron pala silang ospital sa bundok, o hospital sa may pueblo na kung saan ay mas gusto nilang magpunta dito kaysa mas naniniwala sila na mapapagaling ng mga tradisyonal na halaman, o mga puno-puno, kahoy-kahoy. Salamat po mga amigo at bukas po muli. Salamat po sa inyong pagsuporta at panonood ng ating video ngayong araw. Salamat po. Adios, chamame. Adios, bye-bye. Gracias. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.